Good day sa lahat ng mga electrician. Ang topic ng video natin ngayon ay itong paano mag-wiring ng isang lighting circuit connected line to neutral. Makita natin dito sa wiring board, mayroong 3-gang switch. Ito yung kinokontrol ng 3-gang switch, tatlong ilaw. Meron ding 3-way switch number 2, 3-way switch number 1, controlling 2 lights. Meron ding 1-gang switch controlling 1 light, and there is a duplex grounding type receptacle, grounding type outlet katabi ng 1-gang switch. So ang line to neutral, ang system po na ito ng wiring, ito po ay ginagamit sa high-rise building. Ito po ang modernong system para sa mga circuits sa high-rise building katulad ng condominium. Sa mga condominium unit, line to neutral na po ang ginagamit. Pwede rin gamitin ito sa malalaking supermarket, malalaking mall, mga commercial building. Line to neutral din ang ginagamit sa abroad, sa Middle East, sa iba pang lugar. So, ipakita ko muna itong wiring diagram. Ito yung wiring diagram ng buong setup na ito. Ito ang gagamitin ko para maipaliwanag ng gusto itong paano mag-wiring ng line to neutral. Kasi mahirap magpaliwanag kapag ganitong naka-wiring na at walang wiring diagram. So, umpisahan natin sa wiring ng neutral. Makikita natin dito sa wiring diagram na dito ang home run, papunta na ito sa single phase line to neutral na panel board. Ito ang L, ito ang hot line. Ito ang connected sa circuit breaker na single pole 240 volts. Ang light to neutral, pag kinuha na natin ang voltage reading, hot line to neutral 230 volts, hot line to ground 230 volts, neutral to ground 0 ang voltage. So, pakita ko muna rin sa wiring diagram itong neutral. Ang neutral po, ito ang takbo ng neutral. Kung saan may lighting fixture, patatakbuhan mo ng neutral. Ayan, may lighting fixture, so umakyat doon ang neutral papunta sa lighting fixture. Basta kung saan maglagay ng lighting fixture, lalagyan mo ng neutral. Ito namang hot line, diretso tayo doon, diretso hanggang makyat, tapos bumaba dito sa 3-gang switch. Ang hotline, ang layout ng hotline, ito ang ginagamit sa switching. Pag sinabing switching, lahat ng power sa switch dito kuha sa hotline. So ito na po sa actual. Ito
ito na yung dito tayo nag-supply ng power sa junction box na ito. So ang ating wire na ginamit ay 3.5 stranded po, 3.5 mm square stranded. Tatlong wire po yan, tatlong wire. Isang hotline kulay itim, isang blue para sa neutral, at isang ground wire. So pag nalatag ng neutral, para ka lang naglagay ng isang wire mula dito sa box na ito, ipasok mo yung wire sa junction box, tapos sa flexible kung saan merong lighting fixture, patakbuhan mo ng neutral. So meron ditong neutral, letter N, meron neutral dito yung kulay blue, meron ding neutral dito. Basta kung saan may ilaw, patatakbuhan na ng neutral wire. Ito neutral wire. Pagkatapos, pag nailatag mo na yung neutral wire, itatap mo na yung isang terminal ng lighting receptacle. Ito, nagtagay tayo ng isang maiksi na pigtail, nakatap tayo sa neutral. Dito rin nakatap yung isang tornilyo, dalawa kasi yung tornilyo ng lighting receptacle. Yung isa doon itatap mo sa neutral. Ganon din dito, yung isang terminal, isang tornilyo itatap mo sa neutral. Ganon din dito, yung isang tornilyo itatap mo sa neutral. Ganon din dito, tap mo sa neutral yung isang tornilyo. Ganon dito sa rubber socket, tap mo yung isang tornilyo sa neutral. ang itinatap na tornilyo ay yung connected rito sa screw cell. Itong parang may roscas. Ito yan, yung tornilyo na connected rito, yun ang itatap mo sa neutral. Hindi pwede magkabaliktad. Ang tawag doon sa may roscas na yun, screw cell. So yung tornilyo na ito, yun ang nakaka-connected sa screw cell. Yung nasa loob, yun na nakakabit dito sa isa pang tornilyo. Ito naman ay para sa return. So ganun lang kasimple ang wiring ng neutral. Ilatag mo kung saan may ilaw, patakbuhin mo ng neutral, tapos itap mo yung tamang tornilyo sa neutral wire. Yun namang hotline, itong block, ito ay connected sa circuit breaker sa panel board. Single pole na 240 volts na circuit breaker. So ang layout ng hotline, mula dito sa box na ito, pasok mo sa flexible sa junction box, diretso kung saan mayroong switch, patatakbuhan mo naman ang hotline hanggang dito sa 3-gang switch. So ganun ang layout ng hotline. Tapos i-discuss na natin i-discuss ko na itong portion na ito, kung paano winaringan itong 1-gang switch, isang ilaw, saka outlet. So tingnan natin dito sa wiring diagram.
Ito yung ilaw, ito yung one gang switch. Yung hotline dito tayo kumuha sa hotline sa box dito. Bumaba sa one gang switch, tinap natin yung isang tornilyo, tapos paglabas ang tawag doon ay return. Ang tawag doon ay return. Pag return, yun ay pabalik na sa dito sa tuktok ng bumbilya. Yan ang return. Hindi pwede kasi magkapalit. Kailangan yung screw cell sa neutral, yung return dito sa tuktok ng bumbilya. Yun ang international standard. Tapos itong duplex outlet grounding type, ang requirement dito ay tatlong wire, isang ground. Itong ground, ito ay diretso na sa panel board, sa ground bus bar. Isang neutral, dito tayo, excuse me, dito tayo kumuha ng neutral, dito bumaba, diretso dito sa duplex outlet. Yung hotline naman, dito tayo kumuha sa katabing utility box kasi meron diyang hotline. Ang actual nito, ito yung hotline. Nagtap tayo ng isang wire. Yung hotline na yon bababa dito sa isang terminal nitong one gang switch, yung hot. Paglabas dito sa one gang switch, ang tawag na doon ay return wire. Yun na yung umakyat dito, yung dilaw, umakyat dito, yung sa pangalawang tornilyo, yun, doon na punta ng return. Kasi yung unang tornilyo netap na natin sa neutral. So dito naman tayo sa duplex outlet. Ang duplex outlet na grounding type, tatlo ang butas. Ito sa gitna para sa grounding. Ito maliit na butas, dito mo ikakabit ang hotline. Yung neutral, dito mo ikakabit sa mahabang butas, malaking butas. Standard din yun, international standard. Hindi pwedeng pagpalitin. Basta yung hotline dito sa maliit na butas, yung neutral sa malaking butas. May pang testing dyan. Lalabas kasi pagka mali ang connection mo, reverse polarity, baliktad. Pwede mo rin gamitan ng voltmeter. Dapat itong maliit na butas, ang voltage niya to neutral is 230. Itong neutral, itong mahabang butas, ang voltage niya, voltage to ground, neutral to ground, 0 dapat pag ginamitan mo ng voltmeter. So ito na yung sa actual. Dito na tayo kumuha ng hotline. May hotline dito sa box na ito, utility box. So nagtawid na lang tayo ng isang wire papunta dito sa maliit na butas para sa hotline. Yung neutral naman, kumuha tayo dito sa box na ito, neutral. Nagbaba tayo ng isang blue wire, bumaba sa utility box, bumaba, nakiraan lang, tumawid dito sa malaking butas naman yun para dito sa neutral. Yung ground wire, pumunta na ito sa panel board, sa
ground bus bar. Yung neutral sa neutral bus bar. Excuse me. Dito na tayo sa 3-way. Ito ang portion na ito. 3-way switch number 1, 3-way switch number 2. Pwedeng buhayin sa number 1, patayin sa switch number 2, or buhayin sa switch number 2, patayin sa switch number 1. So ang pag-wiring ng 3-way, pakita muna natin sa diagram. Ang pag-wiring nitong 3-way, ito yung 3-way number 1, 3-way yung number 2, ito yung dalawang ilaw, sabay na mamamatay, sabay na mabubuhay. So galing sa hotline, nagbaba tayo ng isang wire hotline, pumunta sa terminal 0. Dalawa ang butas ng terminal 0. Ito ang butas na ito at saka ito, parehong 0 yan, magkadugtong sa loob. Dito sa dalawa na ito naman ay terminal 1, terminal 3. Makyat doon, tapos horizontal, bumaba, pumunta sa 1 at saka sa 3. Paglabas itong 0 sa common terminal itong 0. Paglabas dito, ito na ang return, pupunta na ito sa ilaw, tapos nag-extend pa ng isang return para magsabay dito sa kabilang ilaw, para sabay na mamatay. Ganun ang wiring ng 3-way. So ito naman yung basic wiring ng 3-way. Parehas lang yan. Drawing sa taas, drawing sa baba. Parehas, halos parehas. Nagkaiba lang dito, nagka-X dito yung traveler. Sabihin yung 1 at 3 pwedeng pagpalitin. Yung 1 at 3 you can interchange, no? Sa actual natin, ito yung 3-way switch, 3-way sa likod. Ito ang terminal 0, yung dalawa na yan, terminal 0. Ito yung common, kahit saan butas pwede mong ipasok. Dito may papasok yung hotline, kahit saan dito sa dalawang butas. Sa kabilaan man yung traveler, itong 1 at saka 3. Pwede mong pagpalitin ang pwesto ng wire sa terminal 1 at saka sa terminal 3. So sa actual, kung ito ang 3-way number 1, ito ang 3-way number 1, sa actual, ito itatap ko sa hotline. Tapos yung traveler sa 1 at 3, itong 1 at 3 umakyat dito sa box na ito. Tapos yung dalawang traveler pumuntang gano'n, horizontal. Tapos bumaba yung dalawang traveler, pinuntan niya yung terminal 1 at 3. So kung ito ngayon ang gamitin mo sa 3-way number 2, ganyan ang pwesto niyan. Ito yung dalawang traveler, ito na yung return. Yung sa 0, itong return, itong sa 0. Magiging return ito. Ito yung aakyat dito, babalik na sa ilaw. Ito return. So pag aakyat ng return,
tap mo yung isang tornilyo, pangalawang tornilyo. Yung unang tornilyo, kinabit na natin sa neutral. Tapos para magsabay itong dalawa, mag-extend pa ng isang return papunta rito. Ito na yun. So ganoon ang wiring ng 3-way. Sa 3-gang ito yung 3-gang. Yung isa. Ito yung 3-gang switch. Ito 3-gang switch. Ito yung hotline. Ito yung hotline. Pagkatapos maglagay ka ng dalawang jumper. Ito ang purpose ng jumper, para maitawid mo yung kuryente dito sa pangalawa, pangatlong single pole switch. Kasi tatlong single switch yan. Pag walang jumper, hanggang dito lang sa unahan. Hanggang dito lang sa unahan ang kuryente. Paglabas, ito na yung traveler, tatlong traveler. So galing dito, hotline bomba, tapos sa kabila tatlong return. Yung isang return dito, bababa sa dito, yung return dito. Pangalawang return, bababa dito sa gitna. Pangatlong return ito, bababa dito sa pangatlong switch. So lagyan na natin ng power. Ayan. Dito sa 1-gang switch. Okay, kumana. 3-way switch. O, sabay. Patayin natin dito. O, buhayin natin dito. Sabay. Patayin natin dito sa kabila. O, patay. Yung 3-gang switch. Sa dalawa, tatlo. O, so, okay. Outlet, testingin na lang natin sa radyo. Wala akong bumili. Oh, buhay na. May power na. So ganun po lamang ang pag-wiring ng line to neutral. May isa pa nga palang gusto kong ipaliwanag sa inyo. Ang mga electrician na mga sanay na, mga eksperto na pag nasa field, nagwa-wiring na, ang hawak lang nila ay itong mga lighting plan. Ito equivalent ng wiring board na ito. Ganyan ang lighting plan. Pag lighting plan, isang wire lang ang pinakikita. Makikita rito, dito ay 5 wire. Pag ikay mahusay na electrician, tatanungin mo yung sarili, ilang wire ang dadaan dito sa tubo na ito? Ilang wire? Saan pupunta yung 5 wire na yon? Saan ang galing? Saan pupunta? Para sa termination ng wire, dapat alam mo.
Pangatlo, ilan, anong kulay ng mga wire. Yun, dapat yun ay malalaman mo na. Dahil sa tinuro ko na sa inyo, malalaman nyo. Dito, 4 na wire. Hotline, neutral, return, at saka ground. Dito, hotline at saka neutral, 2. Dito, 3 wire. Isang hotline, 2 traveler. Dito, 3 wire, isang return, 2 traveler. Dito, 5 wire dito. 2 traveler, isang return, isang hot, isang neutral. So 5 dito. Dito 2, isang return, isang neutral. 2. At 3 wire dito, 3. 2 return, isang neutral. Wala ditong hotline sa punta rito, papunta rito, walang hotline. Doon bumaba yung hotline sa 3 gang switch. Ganun lamang po. Sana may natutunan kayo sa aking mga pinaliwanag. Don't forget to like, to share, and to subscribe to my channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. To God be the glory.